medyo mababa ang kalidad nila. Ano po ang gagawin nyo? Bakit kayo bibigay ng mataas na sweldo sa teacher Hindi naman pala magaling ang kanilang pagtuturo. Ang resulta ho niyan, Maring Winnie, ay sa kaalaman ng kanilang mga estudyante. So, ibabalik ho natin yung mga test, hindi lamang sa aptitude, pero para malaman talaga kung ano yung kaalaman na natanggap ng ating mga estudyante. So, kung ang teacher ay mahusay na teacher, bibigyan natin ng karot. Kung masama naman, ay hindi natin bibigyan ng karot. Ang mahalaga rito, Maring Winnie, ay lahat ng teacher ay mabigyan ng teacher training para yung kanilang kaalaman, yung kanilang ituturo, both sa substance at saka sa pamamaraan, ay maging mas moderno at mas maging angkop sa attention ng ating mga mag-aaral sa ngayon. Okay, maraming salamat. Narito naman maraming salamat, Maring Winnie. Narito naman katanungan mula sa ating Twitter account. Hirit na tanong ni Rico Moreno para kay Senador Mar. Sa tingin nyo, mas may karapatan kayo maging Pangulo, kaya lang nagpaubaya kayo? Hindi ko dinideny na pinangarap ko rin maging Pangulo bilang instrumento sa pag-aayos ng mga problema sa ating bansa. Dumating ang panahon na nakita ko na baka mas mabilis natin marating yung kagustuhan nating magandang kinabukasan kung ang hahawak ng ating bandila ay si Senador Noynoy Aquino. Kaya masakit man sa akin, kaya mapait man, no? Pero tinanggap ko na mas mahalaga yung kapakanan ng ating bansa kaysa sa yung ambisyon ko lang. Yung ambisyon ko, hindi ko po yan yung aking misyon. Ang misyon ko po ay maibangon ang ating bansa. Kaya sinusuportahan ko, lubos-lubusan po si Senador Noynoy Aquino. Okay, maraming salamat. Mula naman sa isang Twitter pa rin, hirit na tanong ni Ryan Manalo para kay Noynoy. Senador, bakit kayo bumoto ng no para i-play daw ang Hello Garci tapes? Uy, okay yung memorya nito. Nabasa ko rin nga pinalala sa akin. Parang ni-research ko sa memory ko. Ang bottom line ho nun, may legal premise na fruit of the poison tree. Papasok yung ebidensya na hindi nakuha sa tama pamamaraan, hindi yung magagamit sa paglilitis. Pag-play po nun, parang yun ang magdadagdag ng paraan para hindi na nga maipresenta as evidence itong Hello Garci tapes na to. Kung tama-tanda ko, ganun ho yata yung buwabalot na pag-iisip sa akin nung kailangan desisyonan. Wala ho kami halos makuha ang impormasyon tungkol sa Hello Garci noon. Hindi kami oposisyon pa noong panahon na yun. Sa administrasyon naman po, dinay-deny nila may ganong conversation. So nauwi na lang po ako doon sa payo ng mga abogado para siguraduhin na pag may dumating ang panahon, may paglilitis dito, meron kang sapat na ebidensya magagamit para magkaroon ng conviction. Pag plenary, para kasama pa doon sa compounding o aggravating circumstances, lalo na hindi magagamit na ebidensya yan. So ibig sabihin, nag-no kayo hindi para suportahan si Pangulong Arroyo noon? Hindi po. Ulit, yung concept nga, fruit of the poison tree ang tawag nila. Pag hindi tama ang pagkakuha ng impormasyon, hindi pwede gamitin sa korte. Baliwala rin. Okay. Yes, Maring Winnie. Follow up kay Senator Aquino. Panay po ang pukpok sa inyo ng inyong opposition, mga ibang kandidato, na with respect to your Luisita. Ang ginagawa niya sa Luisita, wala kayong control sa Luisita. Ano ba exactly ang inyong relasyon sa Hacienda Luisita? Well, parte po yan ng Jose Coanco and Sons at this is a family holdings po. Meron po tayong something like 0.04 or 004% of the holdings nasa pangalan ko po. Pero more than anything, I guess, sentro po natin, no? Yung pinoportray tayo ng kalaban, ganid kami sa lupa, ayaw namin bitawan, etc. Sa totoo lang po, at alam niya, Maring Winnie, yung kung ibebenta po natin, which is part also of the Agrarian Reform Program, ibenta po natin yung 4,500 hectares, even at 100 pesos per square meter, mga 4.5 billion po papasok sa amin. 70% of that sa amin. Mababayaran po yung utang ng kumpanya at medyo malaki-laki rin po yung maibabangko pa. Tanggal pa po yung issue ng politika sa akin dyan. Kung personal na interest lang huwabol natin, ginawa na natin yun, tapos yung issue sa Luisita. Pero iniwan natin yung mga kasamahan natin doon po sa na naghahanap buhay doon na parang bahala na kayo sa buhay nyo at hindi po pwede sa amin yan. Okay, maraming salamat. May follow-up, Ed. Igan, para kay Senator Noy, sana. Follow up dun sa tanong ni Maring Winnie kanina dun sa first 100 days ninyo. Nabanggit ninyo gusto nyo mag-create ng isang komisyon para resolve ng mga issue na hindi pa na-resolve. Ano pong pinagkaiba nito sa PCGG na ginawa para yung mga issue dun sa mga Marcoses resolbahin na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos? Well, number one, yun na nga. Gusto mong gayahin yung konsepto ng dapat may managot pag may ginawang krimen. Mekanismo siguro dapat na isabi ko para may mekanismo para magkaroon na nga ng closure sa items like
Hello Garci, yung fertilizer, yung ZTE, etc. etc. At nandun na nga tayo, no? Manigurado tayo na tututukan rin yan. Hindi pa babayaan tulad ng PCGG na nagkaroon ng mga technicalities na yun ang naging hook, di ba? Para pahabain yung kaso. Huwag niyo kalimutan, Ed, na doon sa isang gagawin natin, yung judicial reform. Pipilitin nga natin na hindi dekadang kaso bago maresolba. Tingnan po niyo yung wetting na inimbestigahan ng Senado. Hindi ko siguro batid na nakakarami, inaangkin po ng aking katunggalian, lumabas po pala wala mang report tungkol sa lahat ng hearing na yan. Wala na magamit ngayon na base para mag-file ng mga kaso. Okay, maraming salamat, Ed. Sa punto ito, bibigyan natin ng pagkakataon ang dalawang kandidato na magbigay ng kanilang panghuling mensahe at paalala lang po uli, 1 minuto lang po. Senator Mar Rojas. Kagamitin ko, Igan, yung bahagi ng oras ko, nung minuto ko, no, para liwanagin lang dun sa patanong ni Maring Winnie. Dun po sa Hacienda Luisita, 4,000 hectares po yun. 10,000 pong beneficiaries. Kaya ni 1 hektarya bawat tao, bawat beneficiary, hindi po makakaabot. Kaya hindi po gusto ni Senador Noynoy na bitiwan na lang sila, bahala kayo sa buhay nila. Gusto niyang masiguro na may pagkakakitaan sila. So natitirang kalahating minuto para sa ating mga subaybay, mga kabataan, mga mamamayan, may pagkakataon po tayo na maitama ang ating landas, na maituwid ang baluktot, na muling mamahari yung dangal ng ating lahi ng ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. Wag na wag po nating aksayahin ito. Kung mali po ang ating pili, 6 na taon na pagdurusa. Kung tama naman po, ay 6 na taon na sige-sige aasenso po ang ating bansa at tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senador Mar Rojas. Ngayon naman, si Senador Noynoy Aquino, hinga natin ang kanyang huling mensahe, Senador. Maraming salamat, Igan. Alam mo nyo, yung lahat kami na tumatakbo, sinasabi natin babaguhin to, babaguhin yan. Pero ang tanong nga dito, kaya mo bang baguhin kung kasama ka ng sistemang at ginagamit mo yung sistema, pwede ba natin masabi na pipilitin mong baguhin? Palagay ko, hindi. Kaya nga nung huling budget, awa ng Diyos, 2 po sa katunggali ko na ang dami-dami lang raw babaguhin, binoto po nila sa budget, yes. Yung yes po, ipagpapatuloy